katambay kat, good morning, 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 good day all mga katambay. Ang oras natin ngayon ay 7:30 na ng umaga sa petsa na August 8, Saturday at 2026. So, yung mga katambay, kaya may dilaw na extension dyan dahil charge ko ngayong e-bike. Ayun, yung may ilaw na pula na yon. So, ayun. At pakita ko lang din sa inyo yung nabili kong charger ng cellphone. Bukod sa may ilaw siya, tapos may dalawang USB type, may tatlong type C. So, yun. Pero itong kable na to sa original tong charger. Kulay puti to, binalutan ko lang yun, no. Yung pambalot ng harness ng motor. Meron pa ako niyan, konti na lang. So, ayun. Excuse me po. So, ayun. Mamaya pupunta po ko sa bahay ng aking mother. Pero hindi na ako makakapag-vlog doon. Kasi nga walang internet. Uy, tubig. So, yun. So, yun mga katambay, at lalagyan ko na ng tubig. And then, yun. Nga pala mga katambay, may kape na to. Kakalagay lang kagabi. So, yun. So, yun mga katambay, kambang nagbo-brew ng kape is magsasaing ako. Pero bago yun, bubuksan ko yung electric fan. Nga pala mga katambay, dami nag-email sa akin about sa job, sa trabaho. Meron pang isa. Mamaya ko na lang ituloy yung kwento. Yun.
nakasabit sa tinga ko. So yun mga katambay, at isasalang ko na. So yun. So, yun mga katambay, at okay na ang aking kape. Medyo maputla na siya. Pero, so yun. So, yun mga katambay. Lang. So, ayun. So, ayun mga katambay, at yun, mag-almusal na ako. Hindi pala almusal. Kape lang. Kasi wala akong pang almusal. So yun. At sa loob tayo mga katambay, kasi dito naulan. Ang ingay. Hindi nyo lang ako maririnig. So, ayun.
So, yun mga katambay at yun nga, prepare ko na yung mga dadalhin ko dun sa bahay ng aking mama. So, ito po siya, yung kabayo, tsaka yung box ng mga gown. Kasi kaya madaming gown, nananahi po yung nanay ko dati. Hanggang ngayon naman nananahi, pero napakabihira na lang dahil ano ba to? Yung mata niya nga. So, yun. So, yun mga katambay, sana lang wag akong bagyuhin sa daan. At mukhang nakalabas na yung bagyo. Low pressure area na lang to nararanasan natin. Sana sa Lunes magtuloy-tuloy na walang ulan para makapag day 21 ako sa pag-walking. So ayun, pinilit ko talaga maging day 20 ang aking pag-walking nung Biyernes. Kasi gusto ko mangyari, yung day 21 is Lunes. So, ayun. At kaya hindi ako nag-walking ng nung Thursday yun. Yung day 20. Friday, hindi ako nag-walking. Ngayon umaga, hindi ako nag-walking. Lalo na bukas, hindi, araw ng church day. So, sa Lunes, ang resume ng walking ko kasi napaka-busy ko. May kami, kakatapos lang ng 3 nights of prayer. So, ayun, nabibisi. Ngayon, tapos na 3 nights of prayer sa naman, sa 16 naman, kailan ba 16? Malayo pa. Makalawa pa. Ay, anniversary namin sa church. 39 years of anniversary. Pero ako, since na 2020 pumasok ako dun sa Born Again Church. Yun August 15 yun pumasok ako sa church. So, Sabado yun, gawin kong August 16. So, isasabay ko na sa anniversary. So, sila, 39 years. Ako, ako 6 years. So, yun. So, wala naman ganap sa akin, hindi ako maghahanda.
Siguro, yun, mag magsisimba lang ako nun. Pagtapos ng simba, syempre may event yung church. So, busy kami. So, yun. At maulan na Sabado. Charge ko lang yung aking telepono. So, yun mga katambay. So, yung mga katambay, kwento ko lang sa yun nga sa amin magkapatid kahapon. Medyo nagtalo kami. Pilit ko siyang inuunawa kasi nga yung utak niya nasa trabaho. Pilit ko siyang inuunawa, iniintindi. Wala, gano'n naman siguro trabaho ng isang kuya. Dapat intindihin mo yung kapatid mo. Tsaka, ako may karanasan sa sa pag-chef. Kasi nga ako St. Benilde Hotel and Restaurant. Kahit isang araw lang yun, ay kahit 2 araw lang yun, dami kong natutunan. Ngayon, ina-apply ko rito sa bahay pag ako nagluluto. And then sinasabi ng kapatid ko na mali yung hiwa ko, mali yung style ng hiwa ko. And then, hinayaan ko na lang. Nagkukunyari na lang ako na hindi ko alam. Kasi alam nyo yun, di ba? Nangingibabaw pa rin sa akin yung pagpapasensya. Tsaka iniintindi ko na lang kung tutusin ng mga katambay. Kapatid ko na yun, napakasipag niya. Pero sa sobrang sipag niya, maging makakalimutan na siya. Yung utak niya wala na sa pagkilos dito sa bahay. Although nagluluto din siya, hindi na siya nakakapaglinis dito sa bahay. At saka lagi na siyang halimbawa ako, nagpapaliwanag ako, iba-block niya yung salita mo. So sa akin, bilang panganay, kahit sino naman panganay, pagka ginanong ka ng mas bata sa'yo, masasaktan din kayo. Pero ako hindi. Inuunawa ko, iniintindi ko. Kasi ganyan na nga magulang namin, naghiwalay na nga. Magiging ganito pa kami nagkakapatid. So, iniintindi ko na lang lahat.
wala man ako maitulong sa kanya na financial. Pero may naitutulong naman ako na physical, yung paglilinis, pagkayos dito sa bahay. Alam nyo yun mga katambay, lalo na sa mga panganay dyan na nababastos na rin ng mga nakakabatang kapatid. Although sabi naman nila na wala sa panganay yan, may point, pero the fact is nakakatandang kapatid at nasasaktan. So, ako, nasasaktan man ako, pero pilit kong winawaksi sa isipan ko yun. Pilit kong iniintindi yung kapatid ko sa lahat ng aspeto. Sasabihin niya, siya umiintindi sa akin sa mga tantrums ko. Ano ba? 2026 na, yung tao nagbabago. Ikaw nandyan pa rin sa realidad na yan na nagtatantrum. Bago-bago din. Opo, speaking of tantrums, dati po, nung medyo mabata-bata pa ako, aminin ko po na nagtatantrums ako, na nagtatampo ko, sobra tampo ko, nagagalitan ako. Although ngayon magagalitan ako, pero nababawasan dahil ba sa presensya ng Panginoon sa akin. Kaya nababawasan yung magagalitan ko. So, ayun. Lahat ng sinasuggest, paliwanag ko sa kapatid ko, sa mother ko. Hinaharang nila ng salita, kasi nakikinig ako, oo, pero iniintindi ko na lang din. Kasi bukod sa pinapalamon nila ako, ayokong ako ang dahilan kung bakit kami magwawatak-watak. Iniwan na nga kami ng tatay ko, tapos iiwanan pa ako ng mga kapatid ko, nanay ko. So, yun sa mga katambay, dumating sa punto na gusto ko na mag-solo. Gusto ko na mapag-isa dahil sa mga ugali nila. Pero naiisip ko, parang mali na
iwanan ko sila. Oo, yes. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong maghinga. Gusto kong mag-reach out. Pero alam nyo yun, nagiging babaw sa akin ang kabutihan. Nagiging babaw sa akin ang isang panganay na hindi man sa pinansyal na tulong, sa physically may maitutulong para mapanatag din ang kaisipan ng mga kapatid. Alam niyo yun, minsan tayo mga panganay nasa sacrifice na yung mga natin para sa mga mahal natin sa buhay, sa mga nakakabatang kapatid natin, sa magulang natin. Lalo na nanay ko, kumukulit na, nag-i-start ng kumulit, nagpipilit na. So, niintindi ko na lang lahat. Nung tatay ko, wala na akong balita simula nung umalis siya dito sa bahay. Ngayon, ang tanong, hanggang saan yung pagtitiis na kaya kong gawin? Sana mabago ko yung kapatid ko, mabago ko yung nanay ko, bago ko mawala dito sa mundo. Wag naman sana, pero hindi natin masasabi ang buhay natin eh. Lahat tayo, mga nanonood man sa akin, ako, mga kapamilya ko, kamag-anak ko, hindi natin masasabi buhay natin kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kasi hiram lang natin yung buhay natin. So, gawin mo na kung anong dapat mong gustong gawin, magpapasaya sa'yo, magpapasaya sa iba, yung nakakatulong ka kahit na maliit na bagay sa mga kapatid mo, sa nanay mo, na araw-araw kang nai-stress, okay lang yon. Basta nakikita mo lang silang masaya, enough na yon para sa akin. Oo, may stress. May times na gusto kong sumigaw, gusto kong isigaw yung mga stress, yung mga pero alam nyo yun, mga katambay, hindi ko magawa. Bakit? May mga sumasandal sa akin. May mga umaasa sa hindi man sa financial, sa kilos ko ba? Sa effort ko ba na gawin to, gawin yan? May umaasa sa akin. Kaya hindi ko magawang manghina, hindi ko magawang sumigaw.
Hindi ko magawang isigaw mga problema ko. Sa Panginoon ko lang lahat, sinuko lahat ng problema ko. Pati problema ng family ko. Sa Panginoon lang. Nung tinulong nga sa amin ng pastor namin yun na sabi sa akin, Conan, ilabas mo lahat ng problema mo, isuko mo na yung buhay nyo sa Panginoon. Alam nyo, nung sinuko ko sa Panginoon lahat, gumaang yung loob ko. Nawala lahat ng guilt, lahat ng galit, lahat ng tampo sa akin nawala sa isang iglapan lang. Dahil dun sa ano na yun, sa problems na yun, lahat na isuko ko. Ngayon, nakaka-reach out na ako ng matiwasay, ano na ako, nagiging masaya na ako sa hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga kamag-anak, kundi sa inyo din mga katambay. So, yun. Yun, kahit mahirap ang buhay, kahit nasasaktan na ako mentally, gawa nga ng mga kapatid ko, nanay ko. Buti nga to, bunso kong kapatid. Kumbaga, tumitino-tino na. Kasi, dati kasi, aminado ko, maldita yung kapatid ko. Although, oo, ngayon, may times pa rin na pagka maldita, pero, nababawasan niya na. So, yun, sa bagay na yun, ang laki ng tulong yun sa magulang ko, ang laki na ng tulong sa akin yun. Ito na lang ang hinihintay ko, yung kapatid kong isa na magbago. Oo, nasusuportahan niya ako sa mga pagkain, sa mga gastusin, lalo na sa pag-charge ng e-bike ko, sa internet ko. Siya lahat, pati yung bahay. Ay, hindi pala bahay, kasi sa mother ko nagbabayad yung bahay. So, yun, about na pala sa bahay, opo, kaya kami nagbabayad. Sa amin na to nakapangalan, pero binabayaran pa namin to sa Pag-ibig. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung magkano, basta binabayaran namin to sa Pag-ibig, binabayaran ng mother ko. And then yung nakapangalan na dito, kapatid ko. So, yun, may times na gusto na nilang i-give up tong bahay. Yun. At yung nga pala mga katambay, paubos ng kape ko.
So yun, tuloy nga pala ang kwento. So yun. Yung sa ano ba to? Sa tatay ko naman, ano na siya, wala na akong ganong balita sa kanya, pero ang huling balita ko, nandun na siya sa Bulacan. Wala man siya sa baryo namin, nasa ibang baryo siya. Ewan ko kung sino kasama niya doon at hindi ko na inalam kung sino. Pero pipilitin ko pa rin alamin. Alam nyo yun, sa lahat-lahat ng ginawa sa akin ng tatay ko. Sa lahat-lahat ng ginawa sa amin ng tatay namin. Alam nyo yun, nandun pa rin na yung isang anak na nag-aalala sa isang tatay or isang magulang. Bali, sa kabila ng lahat-lahat ng nagawa sa amin ng tatay namin, kahit bali-balik ta rin man ang mundo, tatay namin yan. Yun ang iniintindi ko at yung pinapaintindi ko sa kapatid ko, sa dalawa kong kapatid. Hindi nila maintindihan. Kesyo sinasabi sa akin, kesyo alam daw nila yan, pinapangunahan pa nga ako na kesyo alam daw nila yan. Galit sila. Oo, ako, nung una, galit ako sa tatay ko. Pero, natutunan ko na lang siya patawarin na hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Kasi, yun ang dapat gawin ng isang anak. So, yun. Masyado na mahaba tong usapan natin na to. Pupunta pa ako mamaya sa bahay ng mother ko sa Kamarin na hindi ko na mabibidyohan. So, dito na ako magpapaalam. So yun mga katambay, ang oras natin ay 8:10 na ng umaga sa petsa na August 8, 2026 at Friday. So yun at abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal at huwag kalimutan magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag na wag mong susukuan, laban lang. At iwas sa mga negative vibes. So ayun, at bye-bye.